Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, articulating the sir. provision of law. Thank you, Mr. Chair. Isa siya sa mga pinakakilalang abogado at senador sa bansa. Kilala sa kaniyang matalas na argumento, matibay na paninindigan at pagiging aktibong kalahok sa mga pinakamahalagang pagdinig sa Kongreso at Senado. Isa rin siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo at madalas na pinapakita sa publiko ang kaniyang pagpapahalaga sa pananampalataya at pamilya. Ngunit ngayon, marami ang nagtatanong, kumusta na si Senator Rodante Marcolita? Matapos ang kaniyang naging aktibong papel sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, muling naging sentro ng pambansang usapan ang kaniyang pangalan. Ngunit hindi dahil sa isang pagdinig sa Senado, kundi dahil sa kaniyang pagharap sa kasong isinampal laban sa kanya. Noong July 2026, isinailalim siya sa kustodiya ng mga otoridad matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan kaugnay ng isang non-bailable plunder case. Itinatanggi ni Marcolita ang paratang at sinabi niyang haharapin niya ang kaso sa ilalim ng tamang proseso ng batas. Habang nasa kustodiya, pansamantala siyang nananatili sa ospital dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Mula sa pagiging isa sa mga pinakakilalang tinig sa Kongreso at Senado hanggang sa pagharap sa isa sa pinakamabigat na hamon ng kanyang karera. Ano na nga ba ang kalagayan ni Senator Rodante Marcolita ngayon? Si Rodante Dizon Marcolita ay isa sa isang abogado na unang nakilala bilang kinatawan ng party list sa Kamara bago mahalal bilang senador ng bansa. Sa kanyang panahon bilang mambabatas, naging bahagi siya ng maraming kontrobersyal at mahahalagang talakayan sa Kongreso. Isa sa mga naging dahilan ng kaniyang pagkapansin ng publiko ay ang kaniyang aktibong papel sa mga pagdinig kabilang ang ABS-CBN franchise hearing noong 2020 kung saan naging isa siya sa mga pangunahing mambabatas na nagtatanong at nagpahayag ng kaniyang mga posisyon tungkol sa isyu. Sa paglipas ng panahon, patuloy niyang pinapatatag ang kaniyang presensya sa politika hanggang sa siya ay mahalal bilang senador. Sa Senado, ipinagpatuloy niya ang kaniyang pagkikilahok sa mga deliberasyon at pagtalakay sa mga usaping may kaugnayan sa batas at pamamahala. Ngunit dumating ang isang malaking pagsubok sa kaniyang karera matapos ang mga kaganapang naging bahagi ng pambansang usapan. Naharap si Senator Marcolita sa isang kasong isinampal laban sa kanya. Naglabas ng warrant of arrest ang hukuman kaugnay ng kasong kanyang kinakaharap at siya ay inilagay sa kustodiya ng autoridad. Sa kabila nito, iginit ni Marcolita ang kaniyang panig at sinabi niyang haharapin niya ang mga ligasyon sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas. Ang kaniyang mga taga-suporta naman ay patuloy na nagpapakita ng suporta habang hinihintay ang magiging takbo ng paglilitis. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang tanong ng marami, ano ang susunod na kabanata para kay Rodante Marcolita? Isang abogado, mambabatas at lider na matagal nang bahagi ng pambansang diskurso. Isang personalidad na may mga taga-suporta at mayroon ding mga kritiko at ngayon isang opisyal na kailangang harapin ang pinakamalaking hamon sa kanyang pampublikong karera. Habang nagpapatuloy ang proseso ng batas, ang huling sagot ay hindi manggagaling sa ingay ng politika o sa usapan sa social media, kundi sa mga ebidensya at magiging pasya ng hukuman. Ito ang kwento ni Marcolita mula sa kapulungan ng mga mambabatas hanggang sa gitna ng isang kontrobersiyang sinusubaybayan ng buong bansa. Nasaan na nga ba si Rodante Marcolita? Nasa isang yugto siya ng buhay kung saan ang kanyang mga paninindigan, kanyang mga desisyon at ang proseso ng hustisya ang magtatakda ng susunod niyang kabanata. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section at kung nagustuhan mo ang videong ito, palike, comment and share. Huwag kalimutang mag-subscribe sa artikulo. Maraming